sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsihawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nagtataguyod at nag-aalaga sa kanila. Gayon din ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga." Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo. Akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hiveo at ng mga Hibuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo,
ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan roon, papayagan na niya ako yung umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kangahanga niyang magawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay takwil. Ipinabusabos at ipinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at maggaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan hayos lang pong umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron po akong narinig na kwento dati tungkol kay Kristo na hindi natatala diretso sa Biblia, pero hindi naman po malayo sa katotohanan. Ito yung kwento na si Kristo daw bago nagministeryo publiko, bago siya nagpagaling ng mga may sakit, nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, gumawa ng mga himala at milagro, ay nagkarpintero muna, tulad ni Jose na tumayo bilang kanyang ama. As I said, hindi ito malayo sa katotohanan sapagkat ito ay normal noong kalakaran na turuan ng ama ang kanyang anak na lalaki ng kanilang ikinabubuhay. At isa daw po sa talagang pinag-aralan hanggang sa perfect ni Jesus ay ang paggawa ng pamatok. Ang pamatok po ay yung inilalapat sa batok ng isang hayop na gamit nito sa pag-aararo, sa bukid, at sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Kailangan po kasing sakto sa batok
ng hayop yung pamatok para maging komportable ito. At yun ang pinag-aaralan talaga ni Kristo. And so people from different places, miles around, would come to Jesus with their oxen. At si Jesus naman, sinisipa talaga, kinakapa talaga yung batok ng hayop para siya'y makalikha ng sakto at lapat na pamatok para sa batok ng hayop. Kasi po, alam ninyo, kung ilalagay natin ang ating sarili dun sa hayop, mahirap na yung magtrabaho ka eh. Mag-araro, magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Mas lalong hihirap ito kapag hindi lapat yung pamatok sa kanyang batok. Magiging uncomfortable siya at magiging masakit sa kanya yung mga activities niya. Kaya, yun talaga ang pinag-aaralan ni Kristo. Upang yung pamatok na ilalagay sa hayop ay maging lapat na lapat, sakto talaga. Now, kung ito ay kukonekta po natin sa sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin, na lumapit daw tayo sa Kanya, tayong lahat ng mga nabibigatan at bibigyan niya tayo ng kapahingahan, sapagkat maginhawang danhin ang Kanyang pamatok. Ang una natin dapat makita dito ay yung pahinga na sinasabi ng Panginoon ay hindi na tayo gagawa dahil wala namang masamang gumawa. Bahagi ng ating pagkatao, ng dignidad natin bilang tao ang magtrabaho. Pero ito daw ay paggagaanin ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat maginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay sa atin upang mas magawa natin ang mga trabahong ito. Ang isa sa mga keywords dito ay yung matuto raw tayo sa Kanya. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Kanya. Magpaubaya tayo sa Kanya. Magpagabay tayo sa Kanya. Maging tapat tayo sa Kanya. Sa gayon, hindi man mawala ang mga dalahin natin sa buhay, ang mga trabaho na dapat natin gawin, ang mga obligasyon at tungkulin natin, pati na ang mga suliranin natin, sapagkat bahagi ng pagsunod natin sa Kanya ay yung mga krus na ating dadalhin, magiging magaan ang pagdadala natin sa mga ito. Kapag tayo natututo sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagpapaubaya sa Kanya. Kaya po kasi bumibigat ang ating mga dalahin, hindi tayo natututo sa Kanya. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Hindi tayo nagpapaubaya sa Kanya. Kumbaga sa ating mga dinadala, nagdadagdag pa tayo ng ibang mga dalahin. Kaya mas bumibigat, mas sumihirap. Halimbawa ay ang pagrereklamo. Yes, mas nakapagpapabigat sa ating mga dinadala sa buhay ang pagrereklamo sapagkat umuubos na ating panahon at enerhiya ito. Isipin po natin na yung panahon at enerhiya natin dapat nakafocus lamang sa kung ano yung dalahin natin, suliranin natin, problema natin. Nakakahigop ito ng enerhiya, nakakaaksaya ng panahon whenever we complain about many things in our lives. Sa halip na dalhin na lang, sa halip na harapin na lang, mas lalo pa tayong nabibigatan. Ang Panginoon, nang magpasan ba siya ng krus? Nang pamatok sa buhay? Nagreklamo ba siya? Hindi. Kaya, huwag nating dagdagan ng bigat ng ating mga dalahin ng pagrereklamo natin. Ang ikalawang mga pagdagdag na mga alalahanin natin sa buhay ay yung pagdagdag natin ng mga prioridad na hindi naman mahalaga. Tingnan niyo ang ating Panginoon. Sige nga, simple lang siya. Hindi niya hinangad na yumaman, hindi niya hinangad na maging kilala, hindi niya hinangad ang kung ano-anong bagay sa mundong ito. Kung ano lang yung dapat niyang gawin, yun lang ang ginagawa niya. Hindi siya na nagdadagdag ng iba pang mga prioridad sa buhay na hindi naman mahalaga. Lagi kong sinasabi sa mga magulang na nakakausap ko, mahirap ng maging magulang ngayon ang magpalaki ng isang matuwid, marespeto at may pangarap sa buhay na anak. Mahirap na yan. Kaya huwag na kayo magdadagdag ng mga kaagaw ng prioridad na yan. Halimbawa kako yung pagte-text, pag-i-internet, ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Sa halip na pagdating nyo ng galing ng trabaho, pagod kayo. Pero kumakain pa rin naman ng panahon at enerhiya nyo yung mga pag-cellphone at pag-internet na ginagawa nyo. Kung ibaba mo muna yan, makipag-usap ka muna sa anak mo, makipaglaro ka, be with your children, be with your wife, your husband. Sa halip na mag-search ka na kung ano-anong mga bagay na hindi naman mahalaga. Ito yung sinasabi ko na
mag-focus tayo sa mga dapat nating i-prioritize sa buhay natin. Huwag na tayo magdagdag ng ibang mga alalahanin, ng ibang mga distractions, sapagkat ikukonsume din ito ang panahon at energy natin. Ang ikatlo at ang pinakamabigat na dagdag sa ating mga papatok ay yung mga ginagawa nating kasalanan. Halimbawa, yung pagluloko mo sa asawa mo, yung hindi mo pagrespeto sa mga magulang, hindi mo pag-aaral ng mabuti, pagkakaroon ng mga bisyo, pagsama sa mga barkadang masamang impluensya, pagpasok sa illegal na trabaho o negosyo. Meron na tayong mga dalahin. Ibinibigay ng Panginoon yung mga pamatok na ito, yung mga dalahin na ito na alam niyang kakayanin natin. Kaya lang ginagawa natin. Dinadagdagan natin yung pamatok na ibinibigay ng Panginoon sa atin, yung mga challenges na inaalaw niya sa buhay natin, ito yung alam niyang kakayanin natin at makapagdudulot pa ng maganda sa pagkatao natin. Yung mga problemang ginagawa natin na pwede naman sanang wala. Tayo ang sumisira sa sarili natin kung ganyan, sapagkat dinadagdagan pa natin ang ating mga pasanin sa buhay. Pwede namang wala yung problemang iyan kung magpapakatino ka lang. Kaya sa misang ito, tingnan po natin yun, ha? Tama naman hindi inaalis ng Panginoon ang ating mga dalahin sa buhay, pero kapag ito'y bigay niya, makakaasa tayo na nandun ang pahinga dahil hindi naman siya magbibigay ng mga dalahin natin sa buhay na hindi natin makakaya. Huwag lang nating dadagdagan pa ng pagrereklamo, ng ibang mga prioridad sa buhay na hindi naman mahalaga, at lalong-lalo na huwag natin dadagdagan ng ibang mga problema na pwedeng wala naman again kung tayo magpapakatino lang talaga. Madalas sinisisi natin ng Panginoon sa bigat ng ating mga pasanin, gayong hindi naman pala talaga niya gusto yung mga pasanin na dinadala natin, lalong-lalo na yung mga ginagawa lang natin, yung mga dinadagdag lang natin. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa misang ito na ma-realize natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat ang samo ko. mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Ang samo ko. Panginoon, naaminin ko na kung minsan ay nagtataka ako sa mga mabibigat na pasanin ko. Sinisisi pa kita para sa mga ito. Ngayon kung mas naunawaan na ang pamatok na ilalagay mo sa batok ko para buhatin ko ay sakto, lapat sa akin, sa kakayanan ko, sa pananampalataya ko, sa diskarte ko. Kung minsan talaga dinadagdagan ko lang ang mga bigat na ito, nagpapasan ako ng mga pasanin na dapat ay hindi ko ginagawa, ng mga alalahanin na dapat ay hindi ko naman talaga inaalala. Ako ang nagpapahirap sa sarili ko. Tulungan mo akong mas ma-realize ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan.
Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na ikasisira mo. Tingnan mong mabuti. Saan ang gagaling yung mga pagsubok na sumisira sa iyo? Baka ito'y gawa-gawa mo lang, dagdag mo lang sa sarili mo. May mga bagay na maiiwasan tayo kung susunod lang tayo sa Diyos. Sa buhay na gusto niya para sa atin, hindi lahat ng problema na dinadala natin ay gusto ng Diyos na maranasan natin. Minsan, tayo nagpapahirap sa sarili natin, sa kapwa natin. Sana ito'y maunawaan, makita natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Lahat na alay sa iyong palad, pagsisikap, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso, at iadya mo
kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang siyang ating Panginoon magpakailanpaman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng walalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Halabiran ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa ibang mga simbahan, ibang mga parokya at ibang mga institutions. Marami pong salamat sa inyo. Ang Panginoon na po sana ang bahala na sumukli sa kabutihan ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sakta linis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal. Amin. Iniaalay ang pag-ibig